Sa astig na mundo ng Jujutsu Kaisen, iba talagang dating ni Satoru Gojo sa kanyang striking na puting buhok at blindfold mystery. Hindi lang siya basta bida sa mga fans dahil sa kanyang looks. Marami pang malalim na dahilan dito. Bilang isang respetadong teacher at sobrang lakas na sorcerer, malaki ang impact ni Gojo sa anime. Pero itong malaking tanong, bakit nga ba naka-blindfold siya? Trip niya lang ba? Kailangan niya ba ito? O may iba pang rason? Samahan mo ko at sisiri natin ang enigma sa likod ng pamosong accessory ni Satoru Gojo. Pero bago ito ng diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yan sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Si Satoru Gojo, ang mahiwagang sorcerer mula sa Jujutsu Kaisen, ay higit pa sa isang simpleng karakter sa background. Sa kanyang kapansing-pansing puting buhok at laging suot na blindfold, hindi maikakaila ang presensya ni Gojo. Pero ang kanyang personalidad at tungkulin ang talagang nagpapalutang sa kanya bilang fan favorite. Bilang isang special grade sorcerer, hindi lang siya top-notch, siya yung nagre-refine ng game. Parang isang teacher na nagbibigay ng malapit na lesson sa sorcery, tapos next minute ay nagpapatawas sa kanyang mga estudyante. Ang teaching style ni Gojo sa Tokyo Metropolitan Cursed Technical School ay grabe, hindi tipikal. Siya yung cool at chill na mentor na tinatrato yung mga estudyante niya na may halong kulitan at deep respect. Yung interaction niya kay Yuji Itadori, yung protagonist, ay nagpapakita ng kanyang unique style sa pagtuturo. Hindi lang basta jujutsu moves ang itinuturo ni Gojo. Nagbibigay siya ng life lesson. Napo-form niya yung mga estudyante niya na hindi lang as sorcerers, pero bilang matibay na tao sa mundo na puno ng curses at panganib. Yung connection niya sa kanyang mga estudyante, kagaya nila Megumi at Nobara, ay mas pinapakita pa lalo yung mix ng serious training at sincere care. Sa ilalim ng kanyang relax na panlabas na anyo, ay yung malalim na pangako sa kanilang well-being at growth. Hindi lang basta mentor itong si Gojo, para siyang guardian. Pinoprotektahan niya yung mga estudyante niya mula sa brutal reality ng mundo nila, habang hinahanda niya ang mga ito para harapin ito ng buong tapang. Hindi lang puro kapangyarihan at authority itong si Gojo, may heart at humor din siya. Ang role ni Gojo ay hindi lang limited sa typical anime teacher, kaya naman super relate ang viewers sa kanya dahil sa kanyang lakas, karunungan at yung mga bigla-biglang humor niya. Sa mundo ng Jujutsu Kaisen, itinuturing siyang simbolo ng kapangyarihan at guidance. Ang kanyang blindfold ay sumisimbolo sa hidden depth ng karakter niya. Hindi lang strong figure itong si Gojo, parang force of nature talaga. Ang kanyang mga kapangyarihan at kakayahan ay malayong agwat sa iba. Isa siya sa top sorcerers sa anime universe. Ang pundasyon ng kanyang husay ay ang mastery niya sa cursed energy na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumawa ng mga halos miraculous feats. Unang-una, yung signature ability ni Gojo, ang limitless curse technique. Hindi ito simpleng magic trick lamang, para itong super deep manipulation sa space. Imagine, kaya mong i-twist yung reality kung papaano mo gusto. Yan ang power ng limitless. Kayang-kaya ni Gojo na i-repel ang mga kalaban, gumawa ng mga solid na barriers at baguhin pa nga yung properties ng matter. Parang may hawak siya ng cheat code sa physics, ganun. Pero hindi pa tapos kasi may mas malupit pa dito. Yung real game changer ay yung domain expansion ni Gojo, yung Unlimited Void. Parang gumagawa siya ng sarili niyang universe kung saan siya yung boss. Kapag na-activate niya ito, yung mga kalaban niya biglang malulunod sa sobrang dami ng info. Na-overwhelm hanggang sa hindi na sila makakilos. Kumbaga, parang nag-download ka ng buong internet sa utak mo in just a second. Sobrang overload sa senses yan. Tapos andyan pa yung sikat na Six Eyes. Itong rare skill na ito ang tumatayong cherry on top sa nakakabilib ng skill set ni Gojo. Nagbibigay ito sa kanya ng beast mode perception sa cursed energy. Ginagawa siyang parang human lie detector at master tactician. Kayang-kaya niyang makita mga panlilin lang, alamin kung gaano kalakas ang kalaban at i-conserve ang kanyang cursed energy na may amazing efficiency. Sa unang tingin, baka isipin mo na yung blindfold ni Gojo sa Jujutsu Kaisen ay parang pang-style lang, para lalo siyang mapansin bilang isang mahiwagang karakter. Pero hindi lang basta pang fashion yung blindfold. Sobrang crucial nito sa character at powers ni Gojo.
Ang blindfold ay directly connected sa pinaka-unique niyang power. Ito nga yung Six Eyes. Yung Six Eyes, rare at makapangyarihan na kakayahan na nagbibigay kay Gojo ng pambihirang level ng perception at control sa cursed energy. Kaya niyang makita yung flow ng energy in super detail, parang almost omniscient na. Alam niya ang kapaligiran niya at ang mga cursed na kalaban niya. Pero may downside ito. Yung tuloy-tuloy na sensory info pwedeng maging sobra kahit pa kay Gojo. Yung blindfold niya parang nagiging filter, parang barrier para ma-handle niya yung overload na ito. Kung wala yon, baka ma-overwhelm siya sa dami ng visual stuff na dumarating araw-araw o segundo. Parang sinusubukang intindihin ang libu-libong boses ng sabay-sabay na nagsasalita. So, yung blindfold niya, hindi siya limitasyon. Isa itong kasangkapan na nag-i-improve ng powers ni Gojo. Nakakatulong to sa kanya na mag-save ng energy. Ginagamit lamang ang kanyang totoong lakas kapag kinakailangan. Pag tinanggal niya ang blindfold, sign na yun na seryoso na ang laban. Yung time na yun, ibinubuhos niya na ang lahat ng lakas niya. Sa mga moment na yun, kitang-kita natin kung gaano kalupit ang kapangyarihan ng Six Eyes sa pag-perceive at pag-control na nagtatransform kay Gojo mula sa isang super sorcerer papuntang god level pagdating sa battlefield. Hindi lang basta accessory yung blindfold ni Satoru Gojo sa Jujutsu Kaisen. May malalim na parte ito sa kanyang mystic at strength. Ang parang ordinaryong telang ito ay isang strategic tool na sobrang importante para ma-manage niya yung exceptional abilities niya at mapanatili yung balance ng kapangyarihan niya. Simbolo yung blindfold ng depth at complexity ng karakter ni Gojo. Pinapakita kung gaano kaingat yung pagkontrol niya sa kanyang halos god-level powers. Habang sinasaliksik natin yung mysteries ng karakter niya, paalala sa atin yung blindfold na minsan yung mga hidden beneath the surface ay mas interesting at powerful kaysa sa mga obvious na mga bagay. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.